Ang maliit na manor na ito, na parang syato na nakatago sa kanayunan ng Pransya, ay nagkukwento ng dalawang artistang nagnais bumuo ng buhay na magkasama. Hindi nila inasahan na ito ang hahaba at magiging immortal na eksibisyon sa bahay na iniwan nila. Nagkakilala sina Audrey at Jolie sa sining dekada na ang nakalipas. Pagkalipas ng taon, nakita ulit sina Audrey at Jolie at iniwan ni Audrey ang Amerika para kay Jolie. Noong kalagitnaan ng 2000s, binili nila ang manor at ginawa itong kanilang tahanan. Pero mas mahalaga, ginawa nila itong espasyo para sa sining. Sa manor, may kamalig na ginawang studio at imbakan ng canvas at frame kung saan binebenta ang maliliit na obra para makatulong sa pagkumpuni ng bahay. Ipinapakita ng ilang larawan ang anak nilang si Ana, lumalaki sa mga palabas at eksibisyon sa tahanang para sa sining. Noong 2008 bumagsak ang merkado ng sining. Pagsapit ng sumunod na taon, pansamantalang nagsara ang galeriya. Hindi kailanman tinanggal ang karatula at nanatili ang mansyon sa tila permanenteng pansamantala. Hindi nabayaran ang mga bayarin sa pagkukumpuni mula pa noong 2009 at ang mga nakabalot na canvas na nakasalansan sa may pintuan ay patuloy na naghihintay ng matiaga na maipakita sa kanilang hinaharap na pagpapakilala. Muling sumusuporta ang mga kahanga-hangang tao sa Boreo sa ating video ngayong linggo. Na-i-feature na natin sila 2 beses sa channel kasama sina Megan at Lana na sobrang gusto ang produkto. Ngayong linggo, kasama ko ang girlfriend kong si Diana at sinusubukan niya ang frequently asked questions 200 at 2 ilang araw na. At gusto ko lang malaman, ano ang nararamdaman mo at kumusta gamitin ito at ano ang mga opinyon mo tungkol dito? Oo, kaya nung nagsimula akong gamitin ito, napansin ko na ang pinakamagandang paraan ng paglalagay ay tuwing gabi kapag ginagawa ko na ang routine ko, nilalagay ko lang ang mask. Kaya hindi naman talaga ito nakakaabala sa akin. Oo, napapansin ko nga na madalas mo itong suot tuwing gabi dito sa apartment. Oo, kaya ganun nga. Napakasimple lang talagang paraan yan para maisama mo ito sa araw-araw mong gawain. Ang frequently asked questions, 202 ay bagong henerasyon ng LED face mask na magaan, wireless at flexible na silikon na bumabagay sa anumang hugis ng muka. May 8 wavelength, kabilang ang near-infrared para bawasan ang pinong linya, paliitin, pores, pantayin kulay ng balat at pakalmahin pamumula. Pag na-unlock sa app, pindutin ang button, piliin ang treatment at mag-enjoy sa 5 o 15 minutong session habang abala ka sa araw-araw. Isa pang bagay na gusto kong itanong sa'yo. Sa tingin mo ba may nagawa ito sa kalusugan ng balat mo? Oo, simula nung ginamit ko ito, napapansin ko na agad ang ilang pagbabago. Una, sa T-zone area ko na kadalasan ay medyo oily. At napansin ko na may mga improvements doon. At pangalawa, nagsimula na rin akong makapansin ng ilang pagbabago. Kasi minsan nahihirapan din ako sa mga blemishes. Ay nakakatulong na rin ang mask sa bagay na yon. Maganda ang epekto ng frequently asked questions. 202 siguradong sigurado. I-check nyo ang link sa ibaba ng description at gamitin ang code na DKBROS 30 kapag nag-check out. Gumagana ito kahit sa mga discounted na produkto. Salamat kay Freya sa sponsorship ng video ngayong linggo at salamat din sa inyo. Tara, simulan na ang epic na pag-explore. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat sa Bros of Decay at muli kaming nagdadala sa inyo ng panibagong video mula sa bansang Pransya. At ngayon, sasabihin ko sa inyo, may napaka-espesyal at misteryosong lugar kaming ipapakita sa inyo, gaya ng nakikita ninyo rito. Sa likod ko, ang kumpletong swimming pool na may tubig at lahat ay naiwan. Sobrang kakaiba talaga ang lugar na ito. Dati itong pagmamay-ari ng 2 babae, sina Jolie at Audrey. At nakatira sila dito kasama ang kanilang anak na babae, si Ana o Ana. At oo, mayroon silang napakagandang maliit na kastilyo sa gitna ng kawalan. At hindi malinaw kung ano ang nangyari dito o kung bakit iniwan ang lugar na ito, kaya mga 10 taon na itong inabandona. Pero wala nang nangyari sa lugar na ito pagkatapos ng petsang iyon. Oo. Lahat ay naiwan lang sa isang tiyak na panahon. Wala nang nangyari pagkatapos noon.
Grabe, lumago ang hardin sa paglipas ng mga taon. At tingnan mo ang nangyari sa gandang lugar na yon. Sinasakop na ito ng ivy. Tumutubo na ito kahit saan. Mga hagdanan ito dati. Na parang imposibleng madaanan. Nahuhulog ako. Sige, sige, lumapit ka dito. Kaya may dalawang babae na nakatira dito, sina Audrey at Jolie. At pareho pang nandito ang mga kotse nila sa hardin. Tingnan mo yan, may jeep tayo at isang Chrysler Cabriolet. Nandoon pa rin ang plaka ng sasakyan. Ano kaya ang nangyari sa mga taong ito? Makikita mo doon. Ayos pa ang rehistro ng sasakyan na ito hanggang 2014. Hindi ako sigurado kung gaano ito katagal maayos sa Pransya, pero These perpekto pa rin ang mga ito. Nakita mo na ba kung bukas ang kotse? Hindi pa. Lahat ay tinubuan na ng damo. Papasukin na namin kayo sa loob at ipapakita namin sa inyo kung ano na lang ang natira sa lugar na ito. Sobrang excited akong libutin ang bahay nila at makita lahat ng mga bagay na naiwan dito. Grabe. ipapakita ko muna ang kabuuan. Oo. Kailangan ba nating pag-usapan agad ang isyong ito? Alin, Ang mangkukulam. Sinabi mo na ang mangkukulam. Kaya iniisip namin na ito ay isinabit dito ng isang manlalakbay. Oo, parang may nagsunog nito. Parang may ginawa silang kalokohan o masamang biro doon. May mga barahan ng tarot doon. Oo, at makikita mo talaga na may mga taong pumasok dito. Sinira ito, gaya ng nakikita mo. At siguradong maipapangako ko sa iyo, may magagandang kwarto dito. Pero may mga kwarto ring ganito ang itsura. Nakakalungkot na may nangyayari sa mga tao, tapos may pumapasok lang dito para maghahanap ng mahahalagang bagay. Isa ito sa mga babae na dating nakatira dito. At sa tingin ko, ang larawang ito ay mula pa noong 2000. Wow, mukhang masaya siya dito. Ang mesa na ito ay talagang nagulo. Mga larawan mula sa mga bakasyon, mga bote ng gamot pampapayat. May nag-e-effort magpaganda ng katawan. Tingnan mo itong nakakatawang litrato. Wow. Ang astig naman yan. Iyan din ang parehong babae. Oh. Diyos ko, pati ang credit card niya, galing ito sa anak niya, nakalagay dito Ana. Si Ana ang anak nila. Iniwan din dito ang credit card ng anak niya. Kaya may gumawa ba nito lahat o may nangyari kay Ana? Wala akong alam. Misteryo ito. Siguradong ganito ang lugar kung saan nila inilagay lahat ng workroom. Oo, yan ang salitang hinahanap ko. Oo, dati napakamahal ng laptop na yan noon. Umandar ba ito? Well, sinusubukan namin. Ay, ang astig sana kung umandar ito. Pero grabe, may buong MacBook lang na naiwan dito. Pwede ko bang ipakita ang ilan sa mga yon? Ay, nag-e-enjoy sila sa labas. May magandang picnic sa tabing dagat. Oo, mas marami pang mga larawan sa buong lugar na ito. Pero tingnan mo ang mga upuang ito na nakatayo dito sa gitna. Itong isa ay may larawan ng elepante. Mga panlabas na upuan ng mga ito. Hindi. Oo, maganda rin itong isa. Tama ka, panglabas ng bahay ang mga yon. Gusto ko ang kantong ito dahil ipinapakita nito ang edad ng bahay. Kasama ng magandang plaster na palamuti sa likod o batong palamuti kahit, Oh, bato. oo, yung likhang sining doon sa taas, napakaganda, mukhang gawa kamay talaga. At saka yung mismong fireplace, halatang madalas gamitin, maraming usok sa likod nito at yung metal na plato dito sa harap, oo. Pati na rin yung mga upos ng sigarilyo na nakakalat kung saan-saan. Tingnan mo to, pareho na pareho sa tatay ko. Lalagyan niya ng mga gamot at may label para sa bawat araw ng linggo. Kaya araw-araw siyang umiinom ng gamot. At hindi niya natapos gamitin ang kahon na to kasi punong-puno pa. Ang dami pang mga gamot
At kung ano-ano pa sa loob. Pwede ko bang ipakita ang isang bagay na parang nilalaktawan mo? Yang mesa ba? Ang sa mga panamesa ay parang mga zebra. Oh, Ang daming mga larawan dito sa lugar na to. Sobrang nakakabaliw. May isa pa sa likod doon. Sa pagitan ng mga likhang sining, ang astig nito. Tignan mo yan. Ito ang pamilyang Maharlika, pero pinalitan nila ang mga sombrero. Palagay ko, sina Julie at Andre ang ipinalit. tiyak na nakakatawa silang magkasintahan. Sa tingin ko gusto kong ipakita ang frame ng litrato dito at siguradong sina Jolie at Andre ito na magkasama. At inaalam ko pa rin kung sino si Wu. At ito siguro si Anna, ang anak nilang babae. Oh, siguro kasama ng dalawang bata. Wow, napaka-interesante na ng sulok na yan. Ang daming detalye na may kaugnayan sa kasaysayan nila, di ba? May bagay silang pinoprotektahan, kaya nilagyan nila ng plexiglass sa harap. Oh, malamang acrylic, parang abstract na painting. Hindi ko rin alam. Ito ang larong Ingles na yon. Oh, sige, kumuha ka ng isa. Oh, Siguradong ito ay, croquets. o kung ano man. Oo, parang ganun. Oo, kailangan mong ilagay. Wow, nice shot. Ng maraming ingay, kahit hindi ko alam, Parang metal sila. para makapaglaro ka sa damuhan, sa tingin ko, Oo, kailangan mong ilagay itong maliliit na arko tapos pwede ka na. Hindi ko alam kung paano, hindi ko pa nalaro yon, pero nakapanood ako ng ilang video. Nung nasa India ako, nakita ko ang cricket. downshed. Kanya na lugar ito si Pistol ay tuluyang nawasak, pero napaka-interesante dahil maraming dokumento. At maraming bagay tungkol sa mga taong ito. Oh, nandito ang buong buhay nila. Oo, sobrang excited akong ipakita ito. Kakaiba talaga. Ang silid na ito ay kabaligtaran ng isa pa. At kapag nakikita ko ang silid na ito, itong kainan, pakiramdam ko ganito ang itsura ng bawat silid dito noon. At bukod sa pagiging may problema sa paninigarilyo, sa tingin ko may tao ring nahumaling o na-obsess sa alak. Hindi ko masasabi na obsession, siguro collector lang sila. Ikaw ay Europeo, kaya mahilig ka sa alak. Pero gusto ko na malawak ang panlasa nila. Anong binuksan mo? Namanghalang talaga ako dito. Parang ito ay dumarating ng pira-piraso. Ang daming astig na bote dito. Oh, Tingnan mo. Parang boteng high heel ito. ang astig. Oo, mahilig talaga silang uminom minsan. Gusto ko yung porselanang pusa dito. Ang ganda ng kuting. Nakita mo ba ang sombrerong ito? Magandang sombrero ito. Gusto ko ang mga bulaklak na nilagay nila sa paligid nito. Parang tapiserya ito sa dingding. Oh, ang ganda talaga. Lekanigu, sabi sa itaas, at para sa akin, parang isang modernong tapiserya ito o modernong sining na tapiserya. Oo, talagang mahilig sila sa sining at makikita mo yun sa buong bahay nila. May mga built-in na cabinet, syempre, at itong isa ay punong-puno ng mga plato. Pero, yang fireplace na yan, Ang gara nito. kamangha-mangha talaga. Simula nang itayo ang bahay na to, talagang kakaiba na ito. Tingnan mo ang mga gamit. Parang sobrang gamit at luma na ang mga yan. At sobrang luma na rin. Gusto ko lang makita ito. Ginagamit ito para pumulot ng uling. Di ba? Oo, medyo namangha ako dito kung paano ito gumagana. Hindi ba gamit yan pampatay ng kandila? Oh. Kaya parang ganyan. Di ba? Oh, at itaas mo lang. Kadalasan ginagamit yan sa mga simbahan. Kung hindi ako nagkakamali tungkol sa Immaculate Rosary Church, madalas ko yang nakikita sa mga simbahan. Magandang fireplace. Nandyan pa lahat ng mga gamit sa paligid. Maganda pa rin ang bellow dito at gumagana pa. Wow! Yan ay isang piraso na ganap na ginawa. Mga balahibo. Well, kalahati nito. Mukhang parang pakpak lang ng ibon ang napunit. Hindi ba? Kalahati ng nasa mesa? Oo, ipapakita natin yun mamaya. Sa tingin ko baka yun ang balahibo. Oh, Siguro nga ganun dapat. wow, nakita mo ba to?
May isdang puffer, totoong isa na nakatayo dito. Kung makatagpo ka ng isa sa mga taong yan, lumayo ka dahil sila ay napakalason. Ang ganda. Larawan siguro para sa kanya. At mukhang isang magnetisadong bulsa orasan ito kung hindi ako nagkakamali. Namagnetan? Parang napakalaki nito. Oh, parang isang megafight. Isa pang larawan, ito ay ng dalawang babae na ikakasal. Sa tingin ko, tiyak na nakasuot siya ng pangkasal. Oh. Maganda ito. Gusto ko rin ang painting na katabi nito. Mukha talaga itong hand-painted na gawa. Oh. May ilang butas pa nga ito. Natatanggal na rin ang pintura. May maganda tayong litrato ng babaeng ito, Andre Argoli. Tingnan mo itong kabinet dito. Wow, ang ganda talaga ng mga okit dito. Mukha silang instrumentong pangmusika. Parang may loot akong nakikita. Tingnan mo, ang mga bulaklak at kalapati sa itaas. Talagang napakagandang kabinet niyan. Sige, tingnan natin kung mabubuksan ko ito. Puno pa rin ito. Hindi pwede. Tingnan mo ang napakagandang mesa dito sa gitna kung saan nagtitipon ang pamilya para sa kanilang mga hapunan. Suriin natin kung mula sa ibong ito ang pakpak. Sandali ipapakita ko. Hindi ito pakpak. Sa tingin ko, kukunin ko lang ito. Sa tingin ko, nasa ilalim ng bahay ito. Buntot extension lang pala ito. Oo, sigurado. Tingnan mo, dati ganito to. Oh, Etong bumagsak ito, may naglagay nito sa ibabaw ng fireplace. may magandang taxidermy na ibon gaya ng nakikita mo. Faisan. Makikita mo pa sa loob, naaagnas na. Nakita mo na ba? Itong sombrero na nakahiga dito sa mesa? Mukha itong sombrero sa costume pero hindi ko alam kung totoo ba ito. Oo, hindi ito nakapalibot sa ulo mo, nasa ibabaw lang ito. Sige, Perfecto. isa rin itong dinenu. Itong interesanteng sulok ng bahay. Muli, isa sa mga tapestry na meron tayo dito. At ito naman ay may nakasulat na V dito. Ang ibig sabihin nito ay French para sa alak. Sa tingin ko, kaya kong gumawa ng dalawang figura rito. O isa na nagbubuhos ng alak mula sa baso. Ito ay isang kandila. Sa tingin ko nga, oo, kandila ito. Isang kandila, Christmas tree, maganda. At dito sa kanto, meron tayong parang mga upholstered na upuan. Magkakadalang upuan na may magagandang cushion. Oh, maganda rin ang kulay. At dito sa itaas, hindi pa natin napag-uusapan. Pero may bandila rin ng Pransya dito. Malamang hindi sila Pranses. Siguro si Julie, pero sige. Sa tingin ko, Francis siya. Talagang Pranses ang pangalan. Oo, mahal na mahal nila ang kanilang tinitirhang bansa. Wow, ang ganda ng bandila. Ibalik mo dito ng maayos. At ano ang meron tayo sa ibabaw ng pader dito sa pader? Algabli? Wala akong ideya. Hindi ko alam. Isa na namang maganda at upholstered na upuan sa ilalim nito at may mga bulaklak din. Uy, may pusang nanonood. Siguradong mahilig talaga sila sa pusa, ang mga taong nakatira dito. Oh, sigurado. May isa pang upuan na nais kong ipakita rito. Kaninang nilaktawan ko ito. Tingnan mo ang ganda natin dito. Lumana yan. Oh, lubog na yung kutsyon. Parang gawa sa balat ito dito. Wow, yung mga ukit. Napakagandang upuan ito. Pati isa sa mga lighter natin ay naiwan pa rin dito. Handa ka na ba sa susunod? Oh, Ikaw muna. sige, salamat. Ito na ang gilid ng bahay. May mga tao talagang mahilig magbihis, pero ito ay parang Amerikana lang. Bahagi niya ng isang Amerikana. Oh, Oh, wala lang laman. naniniwala akong nawala na lahat ng damit dito. Wow! Ang daming gamit sa sahig. Grabe, ang ganda niyan. Tingnan mo yan. Sa tingin ko, pininturahan pa yan ng kamay. Ibig kong sabihin, nandun pa sa pader. Kaya wow! Oh, May parang cheetah na hawak ng babaeng ito sa kanyang kamay. may petsa dito. Oh, 43 Edmund noong 43.
Yun ang sinasabi nito. Isang pader mula 1943 na halos 100 taon na ang nakalipas. Wow, gusto ko ang fireplace para siyang medyo nabubulok na. O parang umuulan sa loob. Oo, halata talaga ang kalumaan ng lugar kahit saan ka tumingin. Hindi tulad ng biga na ito dito, talagang bulok na. Grabe naman yon. Sige, punta tayo. Oh, ang daming hadlang. Maaaring si Ana ba ito? May isa pang guhit dito? Oh, marami talagang mga bagay dito. Pwede mo bang ipakita ang kahon? Wala na bang laman sa loob nito? O nasa kabilang kwarto na talaga ang kahon ng sombrero. Oh, ang ganda niyan. Ibig sabihin ba nito na sa ibang parte ng bahay makikita rin ang ibang bahagi ng damit? Oo, may dalawang klase pa ng bandila dito. Ang bandila ng Netherlands at ang bandila ng Amerika na nakasabit dito sa itaas ng pinto. Oo, isa sa kanila ay Amerikano at kadalasang makabayan ang mga Amerikano. Mukhang ito na ang huling silid tulugan nila, nasa ibaba at malapit sa ibang bahagi ng bahay. Yan ay isang ilaw na kabit. Wow! Pati ang huling mga stuffed toy niya ay nandito pa rin sa kama niya. Grabe naman yon. Lahat ng gamit ng babaeng ito ay naiwan dito. Oh, Meron pang ibang parte ng kasuotan dito. oo nga. Yan ang sinturon. Mukhang totoong totoo. Oo, mukhang ganun nga. Oo. Gagawa ka ba ng ganong kaso para sa sombrero kung peke lang naman ito? Hindi, talagang hindi. Marami pa akong ipapakita dito. Excited akong ipasyal ka sa lahat ng ito. Mula sa bahaging ito ng bahay, diretso tayo sa tila harapang pasukan ng lugar. Mukhang may nakatayong painting dito mula kay Din noong 1974 na ipinta na ito. Tingnan mo yung napakasimpleng painting. Masasabi ko, Oo. pero gusto ko yung mga kulay. Naalala ko si Hockney dahil dito. Ewan ko kung bakit. Nandito pa rin pati yung mga jacket at sombrero na lagi niyang suot kapag lumalabas siya. Tingnan mo yan, may parang baboy ramo na inukit dito at nakasulat dito ang pangalan na Esh Ashby. Yun din ba ang pangalan na nasa painting ng cheetah? Oo nga, oo, pareho nga ang pangalan. Oo, pareho nga. Kung hindi ako nagkakamali. Oh, grabe yung mga payong. Lahat ng naiwan dito, nandito pa rin. Meron din tayong malaking salamin sa hallway na nakatayo pa rin. Maganda ang pagkakagawa, gold-plated pa. Tapos, silipin mo yung loob ng banyo na yan, na buong buo ang pagkakapintura. Parang gawa rin ng parehong artist. Grabe! Ginawa nung 1972 kay Edmond. Oh, baka kaibigan nila yon noong 1972. Hindi ka pani-paniwala. Pininturahan ang buong kwarto at bubong. Kitang-kita mo talaga na bahay ito ng mga alagad ng sining. Oo. Lahat ay may kanya-kanyang pwesto. Okay. Sandali, pwede mo bang hawakan ng pinto? Grabe naman yun. May nakikita ka bang kahit ano sa likod nito? Wala. Sige. Karugtong lang ito. Ang ganda naman nito. Wow. Ang astig nito. At meron din silang parang totoong kastilyo. Mini kastilyo na pasukan papunta sa bahay. Kita nyo naman, gustong-gusto ko ito. Yung parang arko. Ang ganda-ganda para sa mga pusa. Oo nga, maliit na pintuan para sa mga pusa. At ito ang magdadala sa atin sa susunod na palapag, sa itaas. Tingnan mo itong built-in na cabinet dito. O itong built-in na mga bookshelf na may daan-daang libro na naiwan pa rin dyan. Mauuna ako sa'yo, titingnan natin ang itaas. Magaganda ang mga likhang sining sa pader. Isang anino ng isang babae. Oo, halos pare-pareho ang estilo nila. Abstract sila pero nakikilala pa rin. Gusto ko yon. Ang galing! Ang astig. Oh, heto na ang atik, naririnig ko ang labas. Oh, papunta na tayo sa isang kwarto sa itaas dito. Tingnan mo to. Mukhang matagal nang hindi nagagamit ito. Sa tingin ko sobrang asul nito. Oh, talagang sobrang asul. Anong meron tayo dito sa pader? Reading cards ba yan o tarot cards? Hindi. Tingnan mo rito. Nandito ang nightstand na may libro pa ring nakabukas sa pahina. Mukhang dito sila huling nagbasa. Maayos ang kama. Sa totoo lang, dalawa ang kama dito at hinati sa gitna. Mukhang kwarto ito ng mga bata. Siguro kay Ana. Oh, malamang.
Nakita mo na ba yung painting sa pader? 2 gitara? Karamihan ng mga gamit sa kusina ang nandyan. Gaya ng nakikita mo, plansa at iba pa. Oo, Parang collage siya. medyo abstract din. Ito pa ang isa sa mga card na yon. Isang maliit na drawer, The New Yorker, 2,000 at isa. Ay, wow! Oo nga, Diyos ko, nandito pa rin ang mga damit. Ulit yung mga pulang jacket na nakita natin sa larawan. Hindi, oh. Naiwan din ang mga ito sa lugar na ito. Ngayon dumating na ang oras na kailangan nating dumaan sa butas. Diyos ko. Tara na! Sige. Tingnan mo ang galing ko. Kamanghamanghang mga kakayahan. Ayos, nagawa natin. Matindi talaga ang ehersisyo na yon. Sige, pumasok tayo sa isang napakaabala at magulong kusina. Oo, gaya ng nakikita mo, may pagkain pa rin sa lahat ng dako dito. Ay wow, gusto mo ng bean sa van? Puno pa rin ang lahat ng bagay. Oo, mukhang ganito talaga ang kaso. Kung saan may nangyaring trahedya. At oo, Hindi ko alam. Sana walang trahedya. pero ni si Ana hindi pumasok. Oh. Kukunin ba lahat ng gamit nato? Ang weird talaga. Tapos nandito naman ang kusina na puno pa rin ng mga gamit. Maliit lang talaga ang kusina. Masasabi kong kakaiba para sa isang napakagarbong lugar. Tingnan mo, maayos pa rin lahat ng plato sa lagayan. Maganda talaga ito. Kailangan kong sabihin, napakalit ng kusina at masikip ito. Oo. May mga gamit lang talaga kahit saan. Gusto ko yung mga nandoon sa taas. Sa tingin ko mga takure ng kape yun, pero hindi ako sigurado. Magaganda sila. At dito, lahat ng mga pampalasa nila at iba pa, syempre, may ilan pang alak na nakatayo dito para lang sa pagluluto. 6 na degree lang. Oo, isiniksik pa nila ang dishwasher dito sa loob. Ay, wow! Nakita ko yun sa gilid ng mata ko. Andre nagluluto. Itinuturo ko ito. Oh, isa pang pintuan ng pusa. Tingnan mo, takip ng pusa. Tara, pasok tayo sa susunod na kwarto. Wow, grabe. Parang mas mababang palapag ito ng bahay. Ang ganda naman yan. Malaking pinto. Siguro dating garahe ito o iba pa. Pwede kang pumasok dito, pero parang binaliktad nila ito. Malaking mesa dito sa gitna. Maraming gamit pa rin dito. Gustong gusto ko itong kandelerong nandito. Gawa talaga sa porselana. Tingnan mo ang gandang kanal na ito, nakasabit sa ibabaw ng hapagkainan. Para lang ito sa kandila, hindi pa dekuryente. Ibig kong sabihin, malamang nandito sila kasi maliwanag ang araw at kwarto. Madali rin itong tanggalin. Pwede mo lang itong tanggalin ng ganun, ilagay ang mga kandila at tapos ka na. Ibalik mo lang ulit doon. Avoir, napakasimple lang. Halika, tingnan mo ito. Para itong kabinet na puno ng mga plato. Sa tingin ko, ito ang pinakapaborito ko. Tingnan mo, walang nakalagay sa likod. Oh, Sobrang luma na. wow, ang ganda naman. Oh, tingnan mo ang estatwa. Oh, mukhang gawa kamay ang eskultura na ito. Siguradong sigurado. Oh! Oh. Nandito pa rin lahat ng kubyertos. Nakita mo na ba ang plato sa ilalim ng tile na ito? Wow. Ang ganda naman yan. May isa pa tayong art piece dito. Isang oso na naninigarilyo. Sa tingin ko si Andre ang nagpinta niyan. Pananahi set. At ang upuan sa ilalim ay talagang astig. Oh, kakaiba talaga ito. Ang reyna, ang reyna! Ang reyna! At dito naman ang mga gaso. Mga ngaso. Tingnan mo to, sa tingin ko, hindi naman talaga ito fireplace. Parang ginawa lang ito na magmukhang fireplace. Kung hindi ako nagkakamali, hindi, fireplace nga talaga ito. Fireplace nga talaga ito. Wow, mas marami pang eskultura rito sa ibaba tulad ng nakikita mo. Wow, ang daming likhang sining at eskultura kahit saan ka tumingin. Oh, ano kaya ito?
National American. Oh, Binabasa mo ba yan? hindi. Sige lang. Isang pambansang samahan ng disenyo sa loob ng bahay na ipinagkaloob kay Andre Fiber. At ito naman, Ang Amerikanong samahan ng disenyo sa loob ng bahay at ito rin ay ipinagkaloob kay Andre Fiber. Kaya siya ang babaeng nanirahan dito. kaya tiyak isa siyang interior designer. Oh, mukhang bagay na bagay sa kanya ang trabahong yun. Ito ang mesa kung saan siya nagtatrabaho. Ito ang mesa kung saan siya nagtatrabaho. Ito ang mesa kung saan siya nagtatrabaho. May mga sigarilyo pa rin sa loob niyan. Lahat ay naiwan. Tulad ng nakikita mo, gusto ko rin ang mga ilaw na ito. Oh, Kasama ang lahat ng maliliit na bulaklak. Oh, maganda ito. ipakita mo rin ang mga eskultura natin dito. Wow! Handmade lahat, malamang. Oh, Isang babaeng nakahiga. magagandang likhang sining. Para sa akin, astig ang luwad. Oh, medyo magarbo ito. Mukhang dalawang tao na may Course. mga babae. Oh. Diyos ko, ang saya na nakuha natin ito sa video, pero natatakot ako sa maaring nangyari sa kanila. Talagang umaasa akong walang masamang nangyari. Sana walang masamang nangyari. Tingnan mo itong cabinet na literal na bahagi ng bahay. Di ba? Puno pa rin ito ng mga baso. May mga astig talaga dito ha. Tingnan mo itong elepante. Ang astig talaga. Yung gawa sa salamin, ginawang parang plastic talaga. Gusto ko ito simple lang. Tingnan mo yung maliit. Ang saya na meron silang iba't ibang klase ng baso na may mga hayop sa loob. Libo-libo at libo-libong mga baso ang naiwan dito. At pagkatapos, ang mismong mesa na may mga libro nila sa likod. Karamihan sa mga ito ay Ingles. Oo, kung titingnan mo ito, Oo nga. kaya tiyak na marunong mag-Ingles at Pranses ang mga taong ito. Karamihan sa mga librong ito ay tungkol sa kultura at iba pa. Oo, talagang, Antropolohiya. pansinin mo, yung eskultura doon sa taas ay mukhang isang babaeng nagme-meditate. Oh, parang ganon. Maraming eskulturang luwad dito. Ito ay isang eskultura ng pusa. Uy, mabigat pala ito. Tingnan mo yon. Mas madaming palayok at gamit na tanso dito sa taas. Sandali. Pahintulutan mo akong umikot, ang dami talagang gamit dito. Bandila ng Inglaterra, gaya ng nakikita. Wow! Oh, mukhang napakaluma ng mga librong ito. Sa tingin ko, may isa pa tayong huling ipapakita dito sa itaas at pati sa labas. Ito ay isang maliit na. Hagdanan na paakyat. Saan na naman tayo napunta ngayon? Tingnan mo yan, parang, ewan ko, parang papel at kung ano-ano pa. Parang isang anghel. Sa tingin ko, Oo, mga tao siya. ipapakita ko lang saglit ang banyo. Wala masyadong laman dito. Pero may isang mahalagang bahagi sa kwarto na nakalimutan mo. Yung mga salamin doon sa likod. Oh, tama ka. Tingnan mo. Nakaupo sila sa banyo habang umiinom mula sa mga salamin. Iconic na baso ng hayop ang mga yon. Oh, Sobrang siksikan dito sa loob. pwede mong sabihin yon. Diyos ko. Nakita mo na ba kung ano ang nasa likod mo? 18, Oh. 20. 1,829. Tinitingnan ko yan. Pwede natin pakuluan mamaya. Pero kakapasok lang nito sa video at kailangan ko lang ituro. 1,829. Magandang disenyo ng cabinet. Di ako makapaniwala na 1,829 pa ito. Sa tingin ko, ito nga iyon. Mukhang galing talaga ito sa panahong iyon. Oh, ang ganda nito. Oh, tinitingnan ko lang ang mga ito dito. Maraming gamit na iniwan ng mga taong ito, gaya ng nakikita mo, pati mga bill at kung ano-ano pa. At dito naman, may mesa tayo at sa ibabaw ng mesa ay marami ring mga larawang iniwan. Bakit nandito pa ito? Para talaga itong mga alaala ng mga taong ito. Nakakamanghang makita yon. Nalulungkot ako na hindi ko man lang ito naranasan. Oh, tingnan mo, pareho ng uri ng bandila. Oh, Gracia. Ito ay isang kumpletong scrapbook. May ganito rin ang nanay ko noong ipinanganak ako. Ganito. Tingnan mo ito. Oo, ang ganda na lahat ng mga litrato ay nasa isang libro. 1,944. Hindi ko ipapakita lahat, pero alam mo na ibig sabihin yan. Oo, sobrang dami talaga dito. Pati itong basket na to. Punong-puno ng litrato.
At dati itong kwarto, makikita mo kung saan natulog ang isang tao noon. Napakasimpleng kama lang. May mga ladrilyo pa nga sa loob nito. Mapapansin mong mababa ang kama. Oh, Wow. Pero tingnan mo ang mesa sa tabi ng kama, mukhang medieval. Mas marami pang barahan ng tarot. oo, gets ko yung ibig mong sabihin sa medieval na mesa sa tabi ng kama. May nagyosi pa nga ng pipe dito sa loob. Oh, At mas marami pang mga barahan ng tarot. Yung huling libro na may salamin pa sa ibabaw. grabe yon. At nandyan pa rin ang kama na maayos pa. May mga unang pa sa ibabaw. Tingnan mo rin ang painting na ito. Simple pero maganda ang gawa. Wow. Lahat ng digital versatile disc at libro ay nandito sa side na ito. Gusto ko talaga itong larawan sa likod dito. Hihilahin ko lang ito palabas. O ang mga pusa. Oo, maganda, di ba? Palalabasin ba natin sila? Oh, gawin na natin. Tara na doon. Oh, Handa na ako. Oo, handa na akong harapin sila. tara na. Sige. Pwede na tayong lumabas at ipapakita namin sa'yo ang harap ng bahay. Talagang gusto ko ang harap ng lugar na ito. Dito makikita mo rin kung gaano na ito kalago sa pagdaan ng mga taon. Bahay ba to? Hindi ba parang kastilyo? Kastilyo pala ito. Pasensya na, pero para sa kanila, bahay nila ito. Yan ang punto ko. Gusto ko yan. Sa Pransya, tumutubo ang mga baging sa gilid ng bahay. Dapat ipakita mo ang ganitong klase ng estatwa dito. Ang ganda niyan. Parang griffin o kung ano man. Ay grabe, siguradong may pera talaga ang mga taong yon. Sige, huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito sa harap ng bahay. Salamat sa panunood ng video natin ngayong linggo. Hindi ko malilimutan ang buhay nila at sana ay maayos sila. Salamat sa inyong lahat sa panunood. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento sa ibaba. Kung gusto ninyong sumuporta, may mga link sa description kung paano ito gawin. Dahil dyan, gusto kong magpasalamat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang kamanghamanghang episode. Paalam!